Sana naisip ko yung pag-iipon noong bata pa ako at may trabaho. Ngayon, matanda na, wala ng work, walang pera, nanghihinayang lang. Ito talaga yung nabasa kong comment. At maraming makaka-relate dahil, oo nga naman, sa bilis ng panahon, hindi mo namamalayan. 10 years na palang lumipas. 20 years na palang lumipas, di ba? OFW, dika-dekada na, or nagtatrabaho, trabaho lang ng trabaho, di ba? Sahod, gastos, walang naitatabi. Palaging sinasabi, ang liit ng sahod, ang daming gastusin, mahal na mga bilihin, saka na lang mag-ipon pag nakatapos ng mga anak. Yun, lumipas ang panahon, wala nang trabaho, wala na ring pera. Kaya nga, kahit ba pabarya-barya, kahit piso, kung meron kang pwede itabi, tabi mo. Kasi pagdating naman ng araw, ikaw lang din naman makikinabang sa ipon na gagawin mo. Dito sa IMG, marami tayong mga naturuan, natulungan na mag-guide ng tama doon sa kanilang pagdidesisyon pagdating sa finances. Kasi, yes, maraming mga Pilipino masipag, madiskarte, pero kulang sa kaalamang pinansyal. That's why ang IMG patuloy na nagbabahagi ng financial literacy movement dahil karapatan nating mga Pilipino na umasenso sa buhay pinansyal dahil masipag tayo mapagmahal, di ba? That's why marunong lang dapat talaga tayo na mag-ipon ng tama, simulan ang right way of saving, mag-ipon, mag-invest ng kalaman at palaguin yung perang kinikita para hindi na magiging kawawa pagdating ng araw. Marami na ang nagkamali na hindi nag-ipon noong bata pa, matuto dapat tayo. Ngayon na ikaw ay sumasahod, meron ka dapat talagang itatabi. Huwag mong palipasin ang taong ito, sasabihin next year na, hindi kasi natatapos ang next year. Procrastination, yung pag-delay, yung pagsaka na lang, bukas, next year, ayun. Yun ang pinaka-worst na enemy ng isang tao kapag hahayaan niyang lilipas ang panahon at wala pa ring iniipon, magugulat ka na lang, ay matanda na at wala pang pera. Kawawa. May magagawa ka ngayon.